you guys. Bye. Thank you, kabaya. Hi everyone! So, sa mga nagtatanong pala sa akin kung paano pumunta sa Turkey, ngayon ay napakaswerte po. Kasama ko pong aking kaibigan, talagang masasagot niya lahat yung mga question nyo kasi nagtatrabaho din siya sa agency. So, hindi ko siya patagalin. Sis, kumusta? Unang-una, salamat sa pag-unlock, no? Mabuti. Nice meeting you again, Virgie. Wala akong masabi nito, no? Naging kasama ko siya nagtatrabaho, naging part-time. So, ngayon, magkaibigan pa rin kami. So, salamat sis sa tanong ko sa'yo, gaano ka nakatagal ito sa Turkey? Magti 10 years na po ako dito sa Turkey so far. Every year na uwi naman sa Pilipinas, kaya hindi naman na homesick. Wow, so sa 10 years, anong gamit mong visa? Ikaw ba resident na dito, working permit? Anong gamit mong ano? Pumasok ko dito working visa, and then naging residence visa, and then, alam mo na yun. Oo. Diba? Well, so guys, resident visa na ang gamit niya ngayon. So ngayon, kahit anytime, pwede siya umuwi sa Pilipinas na wala na siya asikasuhin na kung anong mga kuskus balongos. So ngayon, yung mga katanungan ko sis, kasi marami talaga nagtanong sa akin doon sa page ko kung paano ba daw pumunta sa Turkey, mahirap ba daw pumunta. So ngayon, ang una kong tanong sa iyo, mahirap ba talaga pumunta o mag-apply dito sa Turkey? Actually, kung yung amo mo naman ay willing mag-process ng papel mo, hindi man siya mahirap, medyo matagal nga lang. Mga gaano katagal yon bago ka makaalis? Aabot maximum 3 months, minimum 2.5 months. So, bali 2 to 3 months yung mga Bali, ang nagpapatagal kasi ng processing kabayan, yung Polo Lebanon. Pag once na na-release na yung kontrata, kailangan kasi dalhin pa sa Lebanon para ma-verify. Pero kung gusto mong isa-isahin, kung medyo mahaba yung video mo, pwede naman isa-isahin natin. Kaya lang baka short na lang ka natin. O, sige. Medyo matagal lang, pero hindi siya mahirap. So, nakadepende din sa Polo Lebanon kung paano gaano katagal na ma-release yung ano natin, yung kontrata. Kasi kailangan i-verify nila doon. Kasi pag nag-apply ka naman dito ng visa, in 12 days, marirelease naman agad yung working permit mo eh. So, pagka-release ng working permit mo, yun naman yun yung time na aayusin nila yung kontrata galing ng Lebanon. Okay. So, 2 to 3 months. So, not bad. Di naman ganun katagal. Basta matyaga lang. Kapag may tiyaga, may nilaga. Correct. So, may nagtatanong pa sa akin, may age limit ba daw pag nag-apply dito sa Turkey? Yes. Pag ex-abroad, usually sa agency namin, 30 to 45 years old. Pag ex-abroad. Pag newly applicant, hindi siya galing abroad, 30 to 38 years old. But mostly, we are prioritize ex-abroad of course. So, mas advantage pa talaga yung ex-abroad. Kasi yung experience kabayan. So, ang karamihan kasi mga tanong sis kabayan, magkano daw ang magagastos nila pag nag-apply dito sa Turkey bilang nani? Sa totoo lang, sasagutin lahat yan ng employer. But dahil nga sa taas ng dollar ngayon dito sa Turkey, may mga employer na hindi rin kaya talagang bayaran yung placement fee. Yung placement fee kasi 1,500 sa Pilipinas, 1,500 dito sa Turkey, plus yung verification of contract, umaabot siya ng $500. So total cost is 3,500 excluding airfare. Yung ticket nila pabalik. Pero kung si kabayan naman ay willing makipag-cooperate kay employer, nasa pag-usap naman nila, pwede nilang paghatian yung 3,500. But yung air ticket, sasagutin talaga, dapat yan. Sa employer na. Minsan nasa agency rin na kung paano siya makipag-negotiate doon sa employer. Pero nasa amo din yun sis, no? Kasi may ibang amo rin na mabait na lahat ng gagastusin mo i-shoulder din sa employer. So, maswerte na lang din kung makatagpo tayo ng magandang employer, lahat ng gastos. At saka mayroon kasing pinatupad ang gobyerno natin sa Pilipinas na zero, wala talagang babayaran si employee. But dito, bilang kami na OFW dito sa Turkey, ramdam din namin yung hirap ng employer na super unfair nga naman na magbabayad sila ng ganun kalaking amount. And then si kabayan natin pagdating niya dito, may nakausap na siyang isang Pilipina, tatanungin yung sahod, magkano yung sahod mo, ganito sa akin, 1,000, tapos sa kanya 800, and then si kabayan maiinggit na aalis na sa which is very unfair naman sa Tama. Kaya ang ginagawa din namin, to be fair naman,
nakikipag-usap din kami sa employee kung willing siyang makipaghati. Okay naman din yun. Pero may batas kasi na sinusunod sa Pilipinas na wala dapat bayaran. So ganun pala yun. So Ganun talaga. isa pang mga tanong nila sis, kasi marami talagang gustong pumunta dito. Magkano bang minimum sahod dito sa Turkey? Kasi gusto talaga nilang malaman yan. Bakit maraming gustong pumunta dito kaysa mag Middle East daw sila? Kasi sa Middle East nga naman, kabayan, 400, di ba? I-compare mo dito sa Turkey, tayong mga expert na, sumasahod tayo ng 1,000, may sumasahod pa nga dyan ng 1,200, di ba? Pero pag galing talaga ng Pilipinas, minimum salary is 800. And then depende na rin yan kay employee kung maganda yung performance niya. Pwede din man siyang taasan until reach 1,000, 1,200. Depende yan sa pag-uusap ng amo at sa again. So, ayan guys, malinaw na pag galing ka sa Pilipinas, ang minimum sahod dito bilang nani dito sa Turkey is 800. So, depende yun sa employer. Every year, pwede sila magtataas kung magkano itataas nila. So, 800, yan yung talagang minimum. Pero guys, compare naman din sa Middle East, medyo mataas naman talaga dito. Kaya marami din gustong pumunta dito. So, sis, kabayan, maliban doon sa sahod, ano pang benefits dito sa Turkey ng mga nani, maliban doon sa sahod? Hindi ko pa alam ano pang meron. Pag i-compare kasi natin sa Middle East, ang Turkey, mapalad pa rin tayo kasi may freedom tayo, may day off tayo na 24 hours, walang, ano ba yon? Walang ban, hindi kagaya sa Middle East na maraming bawal. Dito, talagang free ka naman during your off day at saka may allowance. Yun lang naman yung benefits. Pero lahat naman ng bansa talagang mahirap ang isang OFW. Talagang dapat may bit-bit kang tiyaga. Pasensya! Pasensya at signor. Dapat Correct. bit-bit mo siya lagi. Tama. So, mayroon pa rin nagtatanong sa akin, sis, pwede ba daw mag-apply dito ang mga lalaki? May trabaho ba dito para sa mga lalaki? I don't advise. Kasi marami ditong lalaki na halos wala ring trabaho, naghahanap sila ng part-time. Mahirap kasi dito dahil ang hinahire nila mostly ay yung kanahin nila pagdating sa lalaki. So guys, ito malinaw na kung ikaw ay isang nani sa Turkey, ang minimum sahod is nasa 800 plus 24 hours holiday every week. Sis, how about the vacations? Sis, meron bang kailangan ba tapusin yung kontrata bago ka magbakasyon sa Pinas? Yan din yung malaking tanong ng mga kababayan natin. Yung bakasyon kasi nakadepende yan sa amo. Kung pauwiin ka niya every year, okay yung amo. Pero minsan kasi nagre-rely sila dun sa kontrata na every 2 years. Every 2 years. Pero depende sa amo kung pwede kang umuwi every year. Oo, parang ako, pinapauwi naman ako every year. So, thanks to God. Oo. Pag every year umuwi sis, libre ba yung ticket? Sa amo ba yun? Lahat ng amo yung ticket. Tapos, sagot niya rin yung 1 month na vacation. With pay yun. With pay. Pero meron talaga dito na amo na hindi Ayaw din nila. So, nakadepende pa rin talaga sa employer. So, talagang pagdating talaga sa pag-abroad, paswertihan na lang talaga na makakuha tayo ng magandang amo. So, talagang pray na lang din tayo. So, guys, last question ko na lang to sa'yo. Ano palang advice mo para sa ating mga Pilipino na gustong mag-abroad, especially dito sa Turkey? Meron ka bang advice bago umalis sa bansa? Kabayan, kahit hindi naman sa Turkey, basta lumabas ka ng bansa, kailangan yung pamilya mo buong umalis, pagbalik mo, buong babalik. Ganun lang. At saka, ito yung mali dito mali dito sa Turkey na nakikita ko lang. Pag in-interview sila ng employer nila, sinasabi nila, yes ma'am, I can do everything, I can do anything, I am willing to work. Pagdating nila dito, puro reklamo. Bakit nga ikaw pumunta ng abroad? Dapat expect mo na yung hirap So, basta hindi kasi nasaktan ng amo at pinapakain ka naman ng amo, nakakatulog ka ng maayos, huwag kang mag-complain kasi sa surroundings, mas mahirap pa yung mamalimos. Kaya, ilan ang lilimusin mo sa maghapon? Pag sa Pilipinas ka naman, ilan ang kikitain mo? Kaya pag dumating ka sa abroad, kahit hindi sa Turkey, sa Canada man, o Hong Kong, Singapore, anywhere, lalo na sa Middle East, kailangan talaga matyaga. Matibay ang dibdib. Importante. Huwag patutokso. So, kasi yun din sa akin, advice ko din, bilang OFW, siguro nasa
4 years na rin ako dito sa Turkey kung pagsumahin. So, bilang OFW talaga guys, dumarating talaga yung time na manghihina ka. Yung alam mo, parang gusto mo lang sumuko, parang gusto mo lang give up. Pero alam mo ba kung anong iniisip ko? Ano bang rason bakit nandito ako sa Turkey? Kasi bago ako umalis sa bansa, syempre, meron yung malalim na rason kung bakit ako nandito. So, pag dumating yung oras na nanghihina ako, iniisip ko lang yun. Kasi nandito na ako eh. Bago ako makarating dito, ang daming hirap na pinagdaanan ko, medical, kung ano-ano pa yung mga papel na nilakad mo. So, nung nandito na, sabi ko ayaw kong sayangin. Kailangan, kung ano yung rason kung bakit ako pumunta dito, kailangan makukuha ko yun habang nandito pa ako. So, thank you kabayan. Maraming salamat sa panonood. Sa mga gustong magtanong, pwede kayo mag-comment sa video na to or pakishare na lang din. Thank you. Ay, meron pala akong isang kaibigan din dito. Oh. Hello! Kasama ko siya sa bahay. Kasama kami sa bahay. Bago lang din siya sa Pinas, 1 month pa rin sa 1 month. Turkey. So, ang tumulong nito, ito. Ito yung tumulong Siya. galing sa Pinas. Ay, galing saan ka galing nga? Uman. Sa galing ako ng Uman, umuwi ng Pinas. Sa tulong nito, nakarating siya doon, Turkey. Yay! At magkasama kami sa work. Yes. Magkasama kami sa work. At magkasama sa boarding house. Yes. Thank you, kabayan. Bye!